Okay, simulan na natin ito guys. Sasalang ako ngayon bilang admin para tulungan ang isang kagrupo natin na naipit sa isang, literal na bangungot sa mga papeles ng lupa. Alam ko marami sa atin ang nangangarap magkaroong bahay at lupa, di ba? Pero minsan, yung inaakala nating shortcut papunta sa pangarap na yan, doon pa kayo lalong napapahamak. Kaya sa pagtatalakay natin ngayon, hihimayin natin ang buong proseso ng tama para malinawan tayo at hindi kayo matulad sa sitwasyong ito. Unang bahagi, problema sa lupa ng isang miyembro. Susuriin natin ang isang totoong kaso mula mismo sa ating komunidad. So, ganito ang nangyari. May isang miyembro tayo na bumili ng isang portion o bahagi lang ng lupa noong 2023. Ang ganda ng simula niya ha. Na-process niya yung e-car sa BIR, tapos may hawak siyang deed of sale, memorandum of agreement, pati SPA. Akala niya okay na ang lahat. Pero the moment na pumunta siya sa assessor's office para kumuha ng tax declaration, boom! Na-block siya. Bakit kamo? Kasi biglang sumulpot yung orihinal na may-ari at sinabing hindi pa pala bayad ng buo yung mismong taong nagbenta sa miyembro natin. Imagine the stress, di ba? Kaya ang tanong niya ngayon sa atin, matibay na ba ang mga hawak niyang papel kahit hindi siya makakuha ng tax deck? Pangalawa, tax deck versus titulo ng lupa. Kailangan nating pag-usapan ang mapait na katotohanan tungkol sa pagmamay-ari sa mata ng batas. Listen up guys, kasi napakahalaga nito. Ayon mismo sa jurisprudence o desisyon ng ating Korte Suprema, ang pagkakaroon ng papel para sa buwis o tax declaration ay hindi pinal na patunay na sayo ang lupa. Ibig sabihin, kahit nagbabayad ka pa ng amilyar taon-taon, hindi ibig sabihin noon na ikaw na ang absolute owner. Ang Certificate of Title o yung Torrens Title, yan pa rin ang ultimate, pinakamatibay na ebidensya ng pagmamay-ari na kinikilala ng gobyerno. Para mas madali nating maintindihan, ihiwalay natin yung dalawang konsepto. Ang tax declaration, resibo lang yan na tumutupad ka sa obligasyon mong magbayad ng buwis sa lokal na gobyerno. Good citizen ka, yes, pero hanggang doon lang yon. On the flip side, yung Certificate of Title, ayan ang mismong dokumento na sumisigaw sa buong mundo na hey, akin tong lupang to. Ito yung hindi mapapasubali ang karapatan mo sa property. Magkaiba yung dalawa. Pangatlo, ang chain of ownership o pagkakasunod-sunod ng may-ari. Titingnan natin kung bakit eksaktong na-reject ang mga papeles ng ating kagrupo. Dito na pumapasok yung mga matitinding red flag sa transaksyon. Ang pinakamalaking issue rito, bumili yung miyembro natin sa isang taong hindi pa naman opisyal na nakapangalan sa titulo, so automatically pumasok siya sa isang putol o sirang chain of ownership. Tapos isipin nyo to, may utang pa pala yung nagbenta doon sa original owner. Paano nga naman maibebenta ang isang bagay na hindi pa ganap na sayo, di ba? Kaya tama lang yung naging hakbang ng city assessor na pumbreno muna at humingi ng clearance. Kasi kung pagbabasehan natin ng mga patakaran ng mga lokal na pamahalaan, tulad halimbawa ng makikita sa Citizens Charter ng Imus City Government, mapapansin nyo kung gaano kahigpit ang mga hensya ng gobyerno. Meron silang napakahigpit na pamantayan bago ka makapaglipat ng pangalan. Para sa mga titled property, absolutely required talaga yung electronic copy o certified true copy ng mismang titulo. Hindi to pwedeng i-shortcut o idaan sa ngiti. At ginawa tong mga rules na to para protektahan tayo sa eksaktong ganitong klaseng kalbaryo. The reality is, kung gusto mo talaga makuha yung tax declaration na nakapangalan sa'yo, you have to follow these non-negotiable steps. Kailangan mo muna ng e-car mula sa BIR, kailangan mo magbayad ng local transfer tax, at higit sa lahat, kailangan mo ng transfer certificate of title na nakapangalan na sa'yo. Meaning, bago ka pumunta sa assessor, dapat tapos ka na sa registry of deeds at nailipat na sa'yo yung mismong titulo. Ganyan ang tamang flow. Ika-4 na bahagi, pagbili ng bahagi o portion. Pag-uusapan natin yung malaking panganib kapag bumili ka ng piraso ng lupa na hindi pa naisasalay-salam sa subdivision. Ito yung isang detalye na madalas ma-overlook ng marami. Hindi ka pwedeng basta-basta humingi ng hiwalay na tax declaration para sa isang portion lang ng lupa kung wala itong approved subdivision plan mula sa DNR o sa Land Registration Authority. Parang giant puzzle yan eh. Hindi mo pwedeng basta hatikan nang walang official na sukat at plano. At kung agricultural land pa yan, nako, maghihintay ka pa ng mahigit 6 na buwan para maaprobahan sa Department of Agrarian Reform. Bottom line, hindi nagmanagic ang gobyerno pagdating sa paghihiwalay ng lupa. Ngayon, paano kung may hinala ka na peke ang sukat o may problema sa boundaries ng binili mong porsyon, lalo na kung feeling mo nalalamangan ka sa transaksyon? Simple lang ang sagot.
huwag nyo nang idaan sa away kapitbahay. Kailangan nyong formal na humiling ng ocular inspection o correction of data sa assessor's office. Sila ang may authority dyan. Pero syempre, you need to back it up with hard evidence, gaya ng sketch map at opisyal na kopya ng titulo. Idaan palagi sa tamang proseso. Ikalima, paano makaiwas sa scam? Gawin nating masterclass ito para sa mga gabay tungo sa ligtas na pagbili ng lupa. Para sa ating lahat, narito yung mga golden admin rules natin para hindi kayo mabiktima ng empty promises. Una, don't trust blindly. I-verify mo mismo ang mga papeles at humingi ng certified true copy ng titulo galing mismo sa Registry of Deeds. Pangalawa, kung portion lang yan, wag na wag aasa lang sa SPA. Hanapin yung approved subdivision plan. Pangatlo, i-check yung chain of ownership bago maglabas ng pera. At kung nandun na kayo sa point na naipit na kayo gaya ng kagrupo natin, wag nang idaan sa pakiusap. Dumiretso na kayo sa public attorney's office o kumuha ng lisensyadong abogado para matulungan kayong gumawa ng formal na legal na hakbang. So bago nyo i-hand over yung hard-earned money nyo para sa dream lot na yan, ask yourself this. Na-check mo ba talaga ang titulo o bumili ka lang ba ng isang napakamahal na pangako? Isipin nyo ng mabuti yan. Ayaw nating dumating yung araw na hawak mo nga yung resibo pero sa mata ng batas, ibang tao pala ang nagmamay-ari ng pangarap mo. Laging maging sigurista at ligtas na mamimili. Maraming salamat sa pagsama sa pagtatalakay natin ngayong at sana marami kayong napulot na aral para tuluyang maprotektahan ang inyong mga pinaghihirapan.